Hello po, magandang umaga, magandang gabi, no? Kung nasang panig tayo ng mundo, ayan, sana po nasa maayos kayong kalagayan sa pagpapanood ng ating bagong video for today. Ayan po ha. Ayan, Happy Easter, Happy Sunday po sa inyo. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. O, di po ba, ano? April 5 of 2026, ngayong araw na ito, no? Easter po. Salamat at alam niyo yun, nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. Ayan ha. Selebrasyon nga po lamang, pero alam niyo yun, bilang Kristiyano, talagang hindi natin nakakalimutan ang pag-celebrate, no? Paskong pagkabuhay, Easter sa iba. O ayan ano. Sige, tignan natin kung kaninong reading ang ating makukuha ngayong gabing ito. Ayan. Meron tayong Three of Pentacles. Ayan. Malabo-labo na naman ang ating mata. Ayan, pasensya na kayo. Napadain na naman yata ng inom ko ng matamis. Katamisan. O, ayan. Ano bang mga handa ninyo? Ayan. Kami simple lang naman, ano. Ihaw-ihaw lang, ganyan. Tapos kain-kain kami. Kaming pamilya. Ganun lang po naman. Ayan, malapit nang makumpleto ang ating unang spread, no? Ng for spread card reading. Ayan, tignan pa natin. Ulitin ko, pwede pong makaresonate ka, pwede rin namang hindi. So, depende po ha. Take only what resonates po. Okay. Eto na, kompleto na. Meron tayo rito ang Three of Pentacles. We have the Queen of Swords. We have the Page of Swords. We also have the Star. Parang napakaliwanag naman ng ating ilaw. Parang liwanag eh. Anyway, continue na po natin. Ano? Tingnan natin yung pangalawang spread. Okay. Ayan, sapagkat Easter ngayon, ano? Easter din sa ibang bansa. Ayun, wala kaming pasok. O, di ba? Pero hindi po lahat ha. Yung iba may pasok sa call center yan. Tsaka yung iba rin may mga pasok, ano? Ayan. Kaya hindi lahat. Meron tayo ritong Nine of Swords. Ayan. Tignan pa natin. Sa lahat po pala ng gusto ng private reading. Para ngayong April 10, kayo po yung mag-chat na ha. I-chat nyo na ako para makakuha na kayo ng schedule. Ayan po ha. Pagkat meron namang mga nagpapareserve po ng mga oras ha. Ayan, kayo po yung mag-chat na kung gusto nyo ng private reading ngayong Biyernes. Ayan. Start na ulit tayo, ano? Sige, tignan pa natin. Ayun. Meron tayong The Judgment. Okay. Isa pa, tingnan natin. Ay, dalawa pa pala. Okay, eto na. Meron tayo rito Four of Wands. Ayun na. And we have here the Apathy card na binigla tayo. Biglang bumalik na biglang nag-flip. So, ayan po, kompleto na ang ating situational reading ngayong gabing ito, no? Hindi ko lang alam bakit napakaliwanag. Sobrang liwanag ng ating ilaw. Ano. Ayan. So, dito kasi may nakita ako dito, no? Meron nakaramdam ng sobrang pain. Ayan ha. Kung nakikita nyo naman. Nagkaroon ng matindi na hindi naman dito pag-away but talagang pag-uusap ng paghihiwalayan. Ayan o. Kasi tatlo kayo dun sa relasyon at maaaring hindi na po ikaw ang kanyang minahal at hindi ikaw ang kanyang pinili. Okay po. Then dito, may nakita rin ako dito na naging matapang. Nagkaroon ng paggising, ayan ha, The Judgment. Yun talaga nagkaroon ka ng paggising na para bang ang isip mo kung talagang hanggang doon na lamang, tama na. At yan, medyo naging, pagka Queen of Swords ha, medyo talagang tumapang, nilabas yung katapangan, talagang nagbago, binago yung buhay, binago yung sarili. Yung ikaw mismo, no, ang gumawa ng paraan para maayos yan. Okay, yung mga panahon na yun, pakiramdam mo talagang sobra yung pagiging talunan mo. Nagkakaroon ng mga na talagang ikaw po alam niyo yun, ayun no, naiiyak, nilalabas ang sama ng loob, ayan ha.
may mga panahon na talagang panghihinayang din, ano, na sana na tinanggap ka pa niya ulit or nakipag-usap pa, no, yung mga ganong isipin. Pero talagang dumating din yung pagkakataon ng paggising mo, ayan na, at talagang sinabi mo sa sarili mo na hanggang doon na lamang. Okay, naging matapang, eto na, no, hinayaan na ang mga memories, no, ng mga nakaraan, ayan. Para sa'yo parang ito po ay isang memory na lang, kumbaga hanggang doon na lang talaga. Ito talaga yung aking pinagtataka, no, kasi may taong nagsisisi dito. O, ayan. Ayan ha, may taong nagsisisi, maaaring ito yung person mo, ayan. At meron pa siyang mga kahilingan sa ngayon, ano. Parang sa kanya, hindi pa yata kayo tapos. Parang para sa kanya, mali. Kumbaga mali. Parang meron din siyang ano, no, pagsisisi. Isa rin din siya sa nagkaroon ng ano, panghihinayang. Na sana, hindi nangyari yung mga ganung bagay. O, 'di ba? Kung nung mga panahon na yun, ikaw yung may pakiramdam na para kang talunan. Pero yung ang katotohanan, siya po ang talunan sa ngayon. Kung nakikita mo may pagsisisi sa kanya, pero papaano? Hanggang doon na lang. 'Di ba? Wala na. Wala nang pag-asa pa. Kasi ikaw sa sarili mo natanggap mo na eh. Sa isip mo at sa puso mo na maaaring hanggang doon na lamang. Pero ang taong ito, alam niyo yan, pagsisisi, panghihinayang, remorse, no? Ni sana hindi niya ginawa. Hindi sana, kayo pa sana. Maraming sana, maraming mga sana na gusto sana niyang alam mo yun, magkatotoo. Pero hanggang sana na nga lang. So dito, no, makikita natin sa inyong dalawa, maaaring nakaramdam ka ng pakiramdam na pagkatalo noon. Pero ang tunay, sino ba sa inyo talaga ang tunay na talunan? Oh, 'di ba? Digat siya. Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin eh. Ikaw pa rin ang nasa isip ng taong ito. And we have here the Knight of Cups. Ayan ha. Sabi niya rito, no? Sa ngayon talagang sinusunod mo ang puso at isip mo. Oh, 'di ba? Kung talagang wala na siya, kung talagang hindi na siya, kumbaga yun na yung sinusunod mo, ang puso at isipan mo. Sabay na. Kumbaga balanse na. Hindi kagaya dati, puro puso lang. Na kahit nasasaktan ka na, sige lang na sige. Pero ngayon, eto na. Okay po, balanse ang puso at isipan. And we have here the Knight of Wands. Ayan na. Sabi niya dito, no, nagiging napaka-energetic mo ngayon. Ayan. At talagang, alam mo yun, sarili mo lang ang iniintindi mo. Yung sarili mo, yung una mong iniisip, no? Hindi sila, hindi siya, hindi ang ibang tao, kundi ikaw muna. Kumbaga, focus ka sa sarili mo. So, kaya siguro na-achieve mo yung ganito, no? Yung pakiramdam na okay ka na, yung pakiramdam na, alam mo yun, kaya mo na, yung pakiramdam na ikaw, kahit ikaw na lamang mag-isa, hindi po ba? And we have here the Five of Cups, sadness, grief, abandonment, guilt, remorse, and regret. So, ito yung mga nararamdaman niya sa ngayon. Patong-patong, no? So, sari-saring emosyon. Marami, no? Karaniwan pa nga, or mas marami yung panghihinayang at pagiging guilty. Ano naman ang, di ba? Bakit naman nga hindi niya mararamdaman yun? Isa namang itong may ginawang hindi maganda. Ayun nga, di ba, sa unang card pa lamang, may pag-uusap sa inyo. No? At talagang ikaw ang kanyang binitawan. Di ba? Sakit nun, ha? Yung bagang pinaranas sa'yo na talagang hindi ikaw yung taong kanyang pinipili. Di ba? Tapos ngayon, dapat lang naman siguro, para sa akin ha, na kung ano man yung naranasan mo noon, ay isa rin namang maranasan niya ngayon. Di ba? Tama ba kayo? Agree ba kayo doon? Comment down below po ha. And we have here the Three of Wands. Ayan. Meron ka pang pag-travel, no, maaari. At meron din ditong self-confidence. Ang ganda nun, ano. Talagang yung sarili mo, no, ikaw mismo. Ang lakas ng self-confidence mo ngayon. Hili mo, no? Hili mo lang talaga yung iniintindi mo, talaga nilalakasan mo ang loob mo. Siguro talagang ikaw ay ibinangon
ng mga masasamang karanasan mo sa kanya, no? Nang hindi magaganda. Ikaw ba naman harap-harapang sabihin na na hindi ikaw ang pinipili, aba, bilang tao, hindi lang naman kasi babae or lalaki or LGBTQ, no? Bilang tao, na kapag kayo na yung sinabi sa harapan mo, talaga naman pong napakasakit, hindi po ba? Yung ikaw ang hindi mapili, diba? Tingnan mo, magkasunod pa, So, meron tayo ditong Three of Swords, ayan, heartbreak, betrayal, yan yung mga naranasan mo, no? Sakit ng damdamin, and meron din tayo ditong cheating, sabi niya, no? Yan yung mga talagang pinagpaparamdam niya sa iyo. Kumbaga dito sa dalawang to, no? Yung mga sakit na yan, dyan mo ibinangon ng sarili mo. Which is maganda. Hindi ko naman sinasabing magandang masaktan kayo, no? Pero maganda na yun ang nangyari kasi naging mas matapang, naging mas natuto, no? Naging mas malakas. Diba? And we have here the Nine of Cups. Sabi niya rito, no? Realizing your dreams. Sabi niya, diba? Nung mga panahon na yun, doon mo na-realize na may mas magaganda pala na iba pa, no? Or may mga pangarap ka pa na nais pang marating. At hindi siya yung tao na, alam mo yan, magkocontrol para hindi mo makuha mga pangarap na yun. Ang ganda nun, ha? And we have here the Ace of Swords. Ayan. Sabi niya rito, no? Clear thinking, malinaw na ang pag-iisip sa ngayon. Yan, napakaganda, no? Hindi kagaya dati, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng sama ng loob, pero ngayon, malinaw na ang pag-iisip. Yun lang, di ba? Ngayon, sino sa inyong dalawa ang tunay na talunan? Yun ang maganda, di ba? So, ibig sabihin nun, nakuha niya na rin yung kanyang, tiyawag dito, karma. Di ba, sabi ko naman lahat sa inyo, di ba? Ang lahat ng mga bagay na nakasakit, lalo na kung ito'y tao, makukuha at makukuha niya rin po yung dapat na para sa kanya. Di ba, no? Di ba po pwedeng maging laging ayos lamang ang buhay niya, di ba, no? Dapat maranasan niya rin yung lahat ng mga bagay na naranasan mo para maramdaman niya kung gaano kasakit, no, yung makapanakit ka ng tao. Yung mga panahon na durog ka, na halos ayaw mong bumangon, na gusto mo na lamang nakahiga ka, di ba? Dahil kakaisip mo, bakit siya yung pinili, bakit hindi ako? Ayan, ito sa pangatlong deck, we have the Angel Temperance. This is fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, ha? Sabi naman ng ating Angel Temperance, ayan, sabi niya, no, purpose. Ito'y para sa iyo, sa kanya, o kung kanino man. Ayan. So, may purpose pa tayo. Meron pa tayo mga dapat pang gawin. Kaya siguro ganyan, Kaya kung ano man ang iyong pinagdaanan, isa lang ibig sabihin po niyan. Meron ka pang kailangan pa, may purpose ka. Kaya nandito tayo ngayon. Diba? Kaya kahit na anong sakit ng ating pinagdaanan na pagtapusan, talagang kinaya kasi may purpose pa. Diba naman? And we have Earth sign, Four of Pentacles, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ayan. Sabi niya rito, no? Self-improvement. Yung iba sa inyo naman, yun ang focus. Mag-self-improve. Tama naman. Diba? Bakit ililimitahan natin ang sarili kung kaya naman natin mag-improve. Di ba naman? And we have here the Five of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ayan. Sabi niya rito, bukas, baka kayo merong clashing of egos daw. Naku, baka mahamon kayo. Baka merong magyayabang sa inyo, no? Di ba yung magkukwento, ay, galing kami sa ganito, galing kami sa ganyan. Naku, baka kayo mahamon. Ayan ha, wag init ulo. Hayaan nyo sila, magyabang. Di ba? And we have here the Hierophant, Earth sign ulit. Ayan. And sabi niya rito, no? High level of commitment. Naku, yung iba sa inyo kung kayo po mag-boyfriend, girlfriend sa ngayon, maaaring isa daw sa inyo yung gusto ng high level of commitment. Ano ba ito? Siyempre, kasal. Engagement. Kung ano man ang inyong mapili,
Kayo at kayo pa rin naman po magdedesisyon. Oo, di ba naman? Ayan, sige, tignan pa natin kung ano pa. And we have here the Two of Cups, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Sabi niya rito, no, mutual attraction. Baka may crush ka dyan. O, parehas naman daw kayo ng nararamdaman. Kumbaga yung attraction ninyo sa isa't isa ay mutual. O, kung sino yung crush mo, ha? O, di ba? Kahit man may edad na may crush pa din. O, di po ba, no? Pwedeng katrabaho, yan, kaibigan. And we also have the Hermit Earth sign ulit. Ayan, ano? Sabi niya rito, no, being alone. Bakit? May kalungkutang nararamdaman. Gustong mapag-isa. Or baka naman nag-iisip, di ba, no? Pero di mga taong nag-iisip lang at gusto mapag-isa. O depende, case-to-case basis ha. At ano man, kapag sinabi ng taong kakilala nyo, hayaan mo muna ako, ay hayaan mo po muna siya, no? And we have here the Ace of Wands sa fire sign ulit. Ayan ha. Sa naka-reverse ang Ace of Wands. O, sabi niya rito, no, lack of energy. Ay, nako po. Baka yung iba sa inyo ipagod pa sa nagkaraang bakasyon, ano, baka nagbiyahe. Oh. Bukas daw ay parang walang enerhiya. Naku, wag naman po. At ito'y unang araw ng ating pagpasok bukas, ha. So, kailangan ang energy ay mataas. Energy, sabi nga nila, no. O, ayan, tignan pa natin po para sa ating last card. Tignan natin. Ayun na. Nag-flip ng kusa. And this is the Seven of Cups, water sign in reverse. Ayan. Sabi niya rito, no, reality, it will hit you. Oh, reality will hit you daw. Ang katotohanan daw ay alam mo yun, makikita mo. Kumbaga, magpapakita sa'yo ang katotohanan. Kung ano man tong katotohanan iyong hinahanap, ha? O, di ibig sabihin, kung talagang hinahanap mo siya, yan. Magpapakita nga sa'yo na tuluyan yan. Oh, ayan. Kung nagugustuhan niyo po ang ating reading, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nare-release natin. At kung kayo'y may katanungan, tungkol sa pag-ibig, pangyayari, financial, kaperahan, o kung ano man, answerable by yes or no, kayo po yung magtanong na, Divine Universe, ibigay mong kasagutan sa kanilang. Ito na, sa kanilang pa lang eh. O, ayun po. Lobos agad at yes po ang sagot, and this is the King of Pentacles. So, ayan. Sabi no, merong pangyayari na magiging risk taker daw kayo. Oh, ano ba yan? Anong pangyayari ito at kailangan yung i-grab? No, kumbaga kahit hindi na kailangan, hindi nyo na pag-isipang mabuti, basta na lamang susuong, sa mga ganun. Siguro napaka-importante naman. At kung kayo yung nasa situational reading, no, na talagang umaayos na ngayon, dumediretso na, at talagang lumalaban na, at umaayos na ang buhay, pati ang pakiramdam, ang emosyon. At nagkapalit kayo ng sitwasyon, at siya namang itong nakakaranas ngayon ng, alam mo yan, mahirap ba? Na pakiramdam ng masasakit na nararanasan. Hindi nyo kailangan maawa. Baka kasi mamaya maawa pa kayo, hindi ba? Para sa akin, nararapat lang na tanggapin din niya yung kaparusahan at yung nararamdaman mo noon or yung emosyon na naramdaman mo ng mga panahong ikaw naman po yung nakakaranas ng hindi maganda na ang may dahilan siya. O, diba? Sa ngayon nga, kumbaga, hindi naman direktang ikaw yung may dahilan. Kumbaga, siya ay sinisingil na rin siguro ng kanyang konsensya. O, diba? Or talagang inuusig na siya ng mga bagay na ginawa niya. Siyempre, tao lang din naman tayo, At talagang uusigin at uusigin din tayo ng ating konsensya po. Ayan, hayaan nyo siya. Kumbaga, para matuto rin naman. Hindi nyo kailangan kaawaan, sabi ko nga. Maaring ito na yung leksyon binigay sa kanya ng Panginoon. Diba? Maaring makapagpatawad ka naman na, pero siguro yung ikaw mismo yung mag-alok para tulungan pa, Siguro hindi naman na dapat. Hayaan nyo na po siya. May kanya-kaya na kayong sariling buhay. Oh, diba naman? Ang pagpapatawad ay naibigay mo na. Siguro hanggang doon na lamang po yun.
Ayan, kung nagugustuhan niyo ulit ha, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and hit na notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na release natin. At sa lahat ng gusto ng private reading on Friday, mag-chat na kayo, nandyan po ang link sa comment section, pinipin ko yan. Click nyo lang yung link para po kayo ay akin nang mabigyan ng schedule. Sa lahat ng may order, ayan, bukas po tayo magpapa-JNT ha. Pumili na kayo ng mga gusto ninyo, ayan. O, sa lahat ng may gusto ng ating amethyst, ayan po. Oh, ganda ng amethyst na. Oh, yan ha. Kung sino man may gusto ng amethyst dyan, dalawang size ha. Ayan, may isang maliit na bilog. Ito is 8mm, ito 10mm yung laki niyan. O yan, kayo po yung mag-chat na. Pwede rin kayo sa mga financial, kaperahan, o kung ano man ha. Kung ano pong gusto niyo. Pwede rin ang ating pabango. Ayan, kung meron kayong gustong pabalikin, kung meron kayong gustong mapaloob lang. Ano yun? Ano ang loob? Mapabagabag? Hindi naman. Alam mo yun, mapagkasundo kayo or mapalapit ang loob sa inyo. Yun ang tamang term. Ayan, spray-spray kayo ng pabango. Thank you so much po ulit. Have a great evening. Happy Easter po ulit. Pinoy po ay nandito na ulit, At siya po ay umakyat na sa langit, O yan. Siya po ay, sa bagay, totoo namang na, ayun ay celebration lamang. Yan. Pero yung gugunitain natin yun, at talagang hindi natin kakalimutan ng mga nakaraan, isa rin pong pag-alaala sa atin, na alam niyo yun, tinubos niya ang ating mga kasalanan. Thank you so much po ulit. Bye-bye po sa inyo.